Lumipas man ang panahon, araw-gabi, nasa isip kita. Tuwang nadarama sa puso ko ay panghabang buhay na ligaya. Di mag-iisa, laging ikaw ang nais makasama. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isang gabi, bago ang araw na pinakahihintay ko, maraming mga bagay ang naglalaro sa isipan ko. Magkahalong kaba at saya. Kasi sa wakas, eto na yun. At ibubuhos ko lahat para sa sandaling sana magtugma sa hiniling kong sana. Nakaguhit din sa mga palad ko. Habang nakahiga ako sa silid ko, marami na talagang pumapasok sa isipan ko. Mga bagay na ewan ko ba? Hindi ko maintindihan. Sa matagal na panahon na di ko nakasama si Axel. Sa wakas, pagkatapos ng bar exam, magtatagpo na muli ang mga landas namin. Kaso, bakit kaya sa buong maghapon ngayong araw di siya nagpaparamdam? Tapos nakakapanibago. Pero okay lang. Siguro iniisip ni Axel na kailangan ko ng katahimikan ngayon kasi bukas na yung exam. Sa totoo lang, okay naman na mangulit na siya. Kasi pahinga ko na ngayong araw. Baka kasi kapag nag-review pa ako baka malito na ako. Ay nako. Kailangan talagang makapasa na ako sa pagkakataong ito. Kaya naman, sa oras ng hapunan, kinatok na ako ni Aling Yoli. Sabay na daw kaming kumain. Kaya ito, paglabas ko sa kwarto, aba, mukhang espesyal ang gabing to kasi naman may pa-coke si Aling Yoli. O siya, iho. Kumain ka na madami ha. May lechong manok dyan. At saka coke. At magpakabusog ka. Aling Yoli, salamat po Napakabait nyo talaga. Nag-abala pa kayo. Naku, iho. Huwag ka sa akin magpasalamat. Ha? Kanino po, Aling Yoli? Basta, iho. Kumain ka na. Huwag nang masyadong madaming tanong. Kaya ito, di ko na kinulit si Aling Yoli. Kaya lang may napansin ako. Bakit ganun? Isa lang yung pakpak at hita ng lechong manok. Kinain na siguro ni Aling Yoli. Pero parang imposible. Kasi kakain na ulit siya Ay naku, ano ba tong naiisip ko? Makakain na nga lang. Aling Yoli, bakit pala laging bukas ang ilaw sa bodega nyo? Nakakalimutan nyo ata na patay ng ilaw dun. Ay, nako iho. Hayaan mo na yun. Baka sira na yung switch ng ilaw. Ganun ba, Aling Yoli?
Kung gusto nyo, ayusin ko. Marunong naman ako mag-ayos ng ganun. Ay, nako, iho eh. Huwag na, ano ka ba? Tsaka exam mo na bukas. Baka mamaya kung mapaano ka pa. Sige na, kumain ka na. Tapos, matulog ka ng maaga. At galingan mo bukas ha. Oo naman, Aling Yoli. Gagalingan ko. Promise. Kaya eto, habang kumakain kami ni Aling Yoli, diretso kwentuhan pa din kami. At nang bumalik na ako sa silid ko, nakahiga lang ako sa kama habang pinagmamasdan ang larawan namin ni Axel na nakadikit sa dingding. Makikita na ulit tayo, Axel, pagkatapos ng bar exam. Nasasabik na ako na muling mayakap ka. Konting tiis na lang. Kaya naman eto, pinatay ko na yung ilaw. Matutulog na ako. At bukas sa pagising ko, handa na akong tuparin ang pinagpaguran ko. Huling araw bago ang exam. Kailangan na mag-celebrate. Kaya eto, bumili na ako ng lechong manok para kay Kurt. Bumawas na nga din ako ng isang hita at pakpak sa manok eh. Ay nako talaga. Matatapos na yung pagtitiis ko. Mayayakap ko na ulit si Kurt. Tapos, alam niyo na ang susunod. Kaya naman, sa katahimikan ng gabing to, lumabas ako sa bodega para naman kahit paano makahalik ako kay Kurt. Marahan ako nagtungo sa silid niya. Napakadilim pagpasok ko. Tapos si Kurt naghihilik na. Mukhang mahimbing na yung tulog niya. Kaya eto, marahan akong lumapit sa kama kung saan siya nakahiga. At marahan kong hinalikan ng labi niya. Kahit dampi lang, masaya na ako. At nung madampian ko ng labi ko ang labi niya, okay na yun. Masaya na ako dun. Tapos, eto, di mo na ako lumabas sa kwarto niya. Nahiga muna ako dito sa sahig na kahoy habang iniisip ang mga gagawin namin ni Kurt pagkatapos ng exam niya. Siguro, uuwi muna kami sa bahay. Tapos, doon na kami maghihintay ng result ng exam. Tapos, doon na kami magse-celebrate. Sabay na kami. Kasi, di pa talaga ako nagse-celebrate. Gusto ko, sabay kami ni Kurt. Ay nako, ang saya nun. Excited na ako. Kaya naman, bago pa ako makatulog dito sa kwarto ni Kurt, umangon na ako at marahang lumabas sa pintuan. At eto, diretso na ulit ako sa bodega. Nahiga na din ako tapos eto, nakatulog na ako kaagad. Anong oras na din kasi? Mga 2 a.m. na. Antok na din talaga ako. At ang tanging hiling ko, sana makapasa na si Kurt para maging masaya na siya. Yun lang ang tanging hiling ko. At dahil na rin siguro sa tagal na walang nangyayari sa amin ni Kurt, napanaginipan ko siya na kinain daw yung hotdog na paborito niya. Ang sarap sa pakiramdam eh. Kahit panaginip lang. Parang totoo.
Lalo tuloy na pasarap yung tulog ko dahil sa panaginip na yun. Namimiss ko na talaga si Kurt. At pagkatapos ng exam niya, baka kainin ko agad siya ng hotdog na paborito niya. Bahagi ako nagising. Natakot ako. Kasi naman, may magnanakaw ata na nakapasok sa kwarto ko. Mga bandang 2 a.m. siguro. Nakita ko siyang lumabas ng pintuan. Kaya ito, bumangon ako at sumilip sa labas. Tapos ayun, bumaba siya sa hagdan. Ewan ko ba kung bakit sinundan ko? Dahil medyo madilim, hindi ko makita yung mukha niya. Tapos, sinundan ko siya sa hagdanan. Kaya lang, bakit kaya nagpunta siya sa bodega? Kaya ito, natakot na ako. Kaya bumalik na ako sa kwarto ko. At sa paglipas ng mga oras, di ako mapakali. Kaya lumabas ulit ako at sumilip ako sa bodega. Marahan akong lumapit tapos ito. Sisilip sana ako sa pinto. Kaso medyo bukas. Kaya marahan ko nang binuksan ng tuluyan. Kaya lang, pagkabukas ko ng pintuan, wala. Nababaliw na ba ako? Kasi naman, nakita ko si Axel. Nakahiga siya sa maliit na papag. Tapos, walang kahit anong suot. Wait lang. Totoo ba to? Kaya kinurot ko yung sarili ko. Gagi. Aray, ang sakit. Totoo nga. Pero, paano nangyari? Kailan pa siya dito? Bakit hindi ko alam na nasa bodega siya? Kaya ito, marahan ako lumapit sa kanya sa maliit na papag. Grabe naman si Axel. Parang lechon na nakahain. Kaya ito, natukso akong kainin ang pinakamasarap na parte. Ginawa kong marahan at walang sabit. Kaso, hindi siya nagigising. Tulog na tulog pa din si Axel. Tapos wala pang 1 minuto, kahit tulog siya. Ala, para akong tuyot na halaman na biglang nadiligan sa loob ng mahabang tagtuyot. Ala, grabe. Napangiti na lang talaga ako. Kaya naman, matapos ang sandaling yun, marahan akong umalis sa bodega. Bumalik ako kaagad sa silid ko. At habang nakahiga, nag-iisip lang ako, kailan pa siya dito? Bakit di niya sinasabi? Tapos naalala ko yung minsang parang nakita ko siya sa may kusina. Hala, ibig sabihin, matagal na siya dito. Tapos yung mga pagkain na kinakain ko, ibig sabihin ba nito, simula pa lang nung una, andito na siya? Umagos na lang talaga yung mga luha ko sa oras na to. Kasi, ang sarap magmahal ni Axel. Yung kahit gusto ko mapag-isa, gumawa siya ng paraan upang makasama ako kahit di ko siya nakikita. Axel, gagalingan ko, promise. Ipapasa ko ang exam kasi kasama kita sa lahat ng pagod at puyat ko. Hindi kita bibiguin. Pangako yan.